Ma, ayaw ko nga po. Ayos lang ako dito sa bahay. Sanay naman na po akong lagi niyong iniiwan eh. Pangangatwiran nga ni Janice sa ina nang bigla na nga lamang nitong isiwalat sa kanya. Nalilipat sila ng bahay o ng tahanan. Ang kulit, Janice. Sabing lilipat tayo eh. Doon tayo titira sa malaking bahay. May aircon. Hindi mo na kailangan kumayod pa dyan sa pagiging sales lady mo. Ang liit nga ng kita mo eh. At lagi ka pang nakatayo. Pagalit na wika nga ng ina ni Janice. Naipit ni Janice ang ibabang labi upang pigilan ang luhang nagbabadyang bumagsak. Kumakain sila ng hapunan at sa ilang linggong mag-isang kumakain si Janice ngayon. Sa wakas nakasama nga niyang ina ngunit bitbit pa nito ang balitang lilipat sila ng bahay. Inaamin ni Janice na hindi malaki ang bahay nila at gawa pa nga sa kahoy. Wala silang aircon at nakakakain lang sila sa isang araw ng 3 beses. Mahirap sila at mas naghirap pa simula nang mamatay ang kanyang ama 3 taon na ngang nakakalipas. Kahit na ganoon, ang tahanan ni Janice ay ayaw niyang iwan ang lumang bahay, espesyal yun sa kanya. Doon kasi siya lumaki at may mga masasaya silang alaala ng kanyang ama nang nabubuhay pa nga ito. Mahirap para kay Janice na ang daling magdesisyon ng kanyang ina na umalis ng bahay nila at lumipat sa bahay ng kinakasama nito. Sa pagkakaalam ni Janice, hindi pa naman masyadong matagal na kilala ng kanyang ina ang bagong lalaki nito. Nagtataka siya kung bakit ang bilis nitong pumayag na lumipat nga ng bahay. Nakakahiya, ma. Bago pa lang kayo ng nobyo mo pero lilipat na tayo doon? Ano na lang ang iisipin nun ng mga anak niya o mga pamilya niya? Saad pa nga ni Janice. Nawawalan na nga ng ganang sumubo si Janice dahil sa usapan nila ng kanyang ina. Si Edgar ang may gustong lumipat tayo, Janice. Siya ang may suwestyon na lumipat tayo doon dahil hindi nga siya napapanatag dito sa tinitirhan natin. Ani pa nga ng ina ni Janice. Ma, alma nga ni Janice sa ina. Naririnig mo po ba ang sinasabi niyo? Ma, dito po ako lumaki. Sa bahay po na ito ako nabuo. At nabuo ang pamilya natin kasama si Papa dito tapos ganyan po kayo magsalita ngayon? Sumbat pa ni Janice sa ina. Pabagsak na inilapag nga ng ina ni Janice ang kubyertos at matalim na tinignan nga si Janice. Ano bang gusto mo, Janice? Ang magtiis dito? Bakit kapag ba nanatili tayo dito sa bahay na to, ay mabibigyan tayo ng matiwasay na buhay ng Papa mo? Janice, matagal nang wala ang Papa mo, wag mong ibaon ang sarili mo sa mga alaala ng dati. Inis na salaysay pa nga ni Flora na siyang ina nga ni Janice. Ma, hindi niyo po ako naiintindihan. Gigil nga, sa sarili na wika nga ni Janice. Ikaw ang hindi ko maintindihan, Janice. May magandang oportunidad nang dumating sa atin at ikaw pa tong maarte at ang daming satsat. Kapag sinabi kong lilipat tayo. Pasigaw na nga nasaad nga ni Flora. Ma, awat pa rin ni Janice sa ina at nagtataasan na nga sila ng boses sa harap mismo ng pagkain. Tama na, Janice. Bukas ay may darating na sasakyan na siyang kukuha sa atin ng mga gamit na kailangan natin dalhin. Nakapag-impake ka man o hindi, aalis tayo. Final pa nga na wika ni Flora. Papaano ang trabaho ko, ma? Tanong naman ni Janice. Lintik na trabaho yan, Janice. Akala mo talaga malaki ang sweldo mo dyan? Sapat lang naman ang kita mo dyan sa make-up at pamasahe mo araw-araw. Ani pa nga ni Flora. Saka padarag na tumayo nga tiniwan si Janice mag-isa sa pagkainan nila. Napabuntong hininga na nga lamang si Janice. Saka naman sunod-sunod na nagunahan ng mga luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan si Janice, naiiwan nila ang kanilang bahay at nasasaktan din siya dahil minamaliit ng kanyang ina ang kanyang pagiging sales lady. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa katunayan ay education graduate nga siya pero hindi nakapag-take ng board exam dahil sa kawalan ng pera. Nahihirapan din siya makapasok sa mga private school kahit biglang part-time teacher lang. Kaya naman naglanding siya sa pagiging sales lady kaysa naman tumunganga nga sa kanilang bahay. Kinabukasan nagising si Janice sa malakas na tuktok mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Janice, gising na, ano ba? Tanghali na! Sigaw nga ng ina ni Janice mula sa labas.
Umahon si Janice mula sa matigas niyang higaan at inayos ang oversized t-shirt na suot. Janice. Opo, gising na. Pagpuputol na nga lamang ni Janice sa ina. Bilisan mo dyan, dahil darating na ang kukuha ng mga gamit natin. Saad pa ngay Flora. Opo, sagot naman ni Janice dahil pagod na nga siyang makipagtalo sa ina. Tanghali nang gising nga si Janice dahil matagal nga siyang nakatulog sa nakaraang gabi. Dahil nag-iisip nga ng plano kung papaano siya makakatakas sa sitwasyong to at paano niya malulutasan ang ina. Kaso nakatulog na nga lamang siya at wala pa rin siyang solusyong naiisip. Tinanggap na nga lamang ni Janice ang kapalaran na iiwan na talaga niya ang bahay na naging saksi sa lahat ng kanyang pag-iyak, tawa, lungkot at maliit na achievements sa buhay. Matapos maligo ni Janice ay nagbihis na nga muna siya at nagsuot nga ng maong shorts, kulay baby blue na t-shirt at rubber shoes. Nag-impake na nga rin si Janice ng damit niya. Pagkatapos magbihis at hindi nagtagal ay dumating na nga ang susundo sa kanila ng kanyang ina. Isang puting van ang sumundo sa kanila ng kanyang ina at sa buong biyahe tahimik lamang si Janice. At malalim ang iniisip, hindi siya nakikisali sa usapan ng kanyang ina at ng driver ng van. Sa pagkakaalam ni Janice ay mapera ang bagong lalaki ng kanyang ina ngunit hindi niya alam na sobrang yaman pala nito dahil sa bahay pa lang nito ay parang palasyo na nga sa laki at ganda. Good morning, madam. Bati nga ng isang maid na naka-uniforme nga na kulay itim at puti at nakapusod pa nga ang buhok kay Janice. Akmang kukunin na nga ng maid ang bag na dala ni Janice nang umiwas nga siya rito. Kaya ko pong bitbitin ang gamit ko. Malamig na saad nga ni Janice dito. Trabaho po kasi namin ito, madam. Ani nga ng maid. Hindi po ako dito nakatira at hindi po ako kaano-ano ng amo nyo. Matapang na saad naman ni Janice. But you're a visitor, madam. Gate pa nga nito. Okay lang po talaga. Saad naman ni Janice. Wala namang nagawa ang kasambahay at hinayaan na nga lamang si Janice. Nakasuot si Janice ng maong shorts at gray oversized t-shirt at dahil tumabingi yung leegan niya ng kanyang t-shirt, inayos niya yun at sinunod nga ang pagkakasukbit nga ng kanyang bag sa kanyang balikat. Edgar! Masaya ang anas nga ng ina ni Janice na si Flora kung kaya't kumuha nga yun ang atensyon ni Janice. Nasa 50s nga ang lalaki na papalapit nga sa kanila. Nilapitan noon ang ina ni Janice na abot-abot sa tengang ngisi. Nanliit naman ang mga mata ni Janice. Yumakap ang ina ni Janice kay Edgar at pagkatapos ay isang segundong yakap ay hinila nga ng kanyang ina si Edgar tungo sa anak. Edgar, ito ang sinasabi ko sa iyong anak ko na si Janice. At Janice, ito si Tito Edgar mo. Pagpapakilala nga ni Flor sa dalawa. Matamang ngumiti nga si Edgar kay Janice. You're so beautiful, Liha. Ani nga ni Edgar. Kiming napangiti na nga lamang si Janice. Janice po, sir. Inilahad nga nito ang kamay sa lalaki. Edgar, iha. Tinanggap nga yun ni Edgar. Pwede mo naman akong tawaging tito, kung komportable ka. Tipid lang nang uminti si Janice kay Edgar. O siya, iha. Maiwan ka na muna namin ni Edgar dahil babalik pa kami sa bahay. Sasamahan namin ang mga tauhan niya sa pagguha ng mga gamit natin. Lahad pa nga ni Flora sa anak. Ho? Maiwan po ako rito, ma? Anas nga ni Janice. Oo, saka pumasok ka na sa loob at hanapin mo na ang silid mo. Saad nga ni Flora. Oo nga, iha, nasa second floor ang kwarto mo, sa east wing. At yung pinto na pinakadulo ang kwarto mo, feel at home. Kung may kailangan ka, wag kang mahihiyang tawagin ng mga maids ng bahay. Ayaw man ni Janice pero wala naman siyang magagawa, kaya naiwan na nga lamang siya. Bumuntong hininga si Janice at hinarap nga ang malapad na 2-story mansion. Sa mga palabas lang napapanood ni Janice ang mga ganoong kalaking bahay at halos hindi niya mapaniwalaan na ngayon ay titira na nga siya sa malaking mansyon. Pumasok si Janice sa mansyon ni Edgar at pagkapasok niya, sinalubong kaagad siya ng mga mamahalin at babasaging bagay. Makintab ang buong paligid at sobrang maaliwalas. Good morning, madam. Bati ng mga dumadaang maids kay Janice.
Na-conscious doon si Janice kaya naman napagdesisyonan niyang umakyat na nga lamang sa kanyang silid. Nagpasalamat nga si Janice nang mahanap niya ang kwarto niya. Pumasok siya sa silid at namanghanga siya. Sa laki ng kama kung kaya't naiwan na nga lamang niyang bukas yun. Sa tanang buhay niya, yun pa ang nakita niyang sobrang laki na kama. Napalundag si Janice doon na parang bata nga bago humiga sa kamang malambot at ilang saglit ay natulala si Janice habang nakatitig nga sa kisame ng silid. Sana mapatawad mo kami ni Mama, Papa. Umalis na kami ng bahay. Bulong nga ni Janice at itinakip nga ang isang bisig sa mga mata. I see. You're enjoying yourself so far. Ani nga ni Dan Rex na siyang kararating lamang galing sa isang business trip at nang makita nga nito ang katabing silid ng kanyang kwarto na bukas ay sinilip niya ito. Saka nito nakita si Janice na nakahiga sa kama. Dan Rex eyes ay tumingin nga kay Janice. Unconsciously, niluwaga ni Dan Rex ang necktie na suot. Sa kabilang banda, nagkukumahog naman si Janice sa pag-ahon mula sa pagkakahiga nang marinig ang baritonong boses. Nang makita ni Janice ang lalaki, halos lumuwa ang mga mata ni Janice at laglag ang panga nito nang makita ang lalaking nakahilig sa hamba ng pinto. Dan Rex? Utal na saad pa nga ni Janice. Kilalang kilala ni Janice si Dan Rex Godrem dahil isa lamang ito sa owner ng mall na kanyang pinapasukan. Malaking negosyante ng bansa ang mga Godrem at matunog nga ang pangalan sa kahit na saang social media platforms kaya hindi magkakamali si Janice. Numisi si Dan Rex. I'm glad that you know me. Sabi naman ni Dan Rex. Teka, dito ka nakatira? Bahay mo rin to? Kaano-ano mo si Tito Edgar? Pagpapaulan nga ng tanong ni Janice kay Dan Rex. Relax, baby. Nakangising saad naman ni Dan Rex kay Janice. At para sagutin ko ang mga tanong mo, yes. Dito ako nakatira. Bahay ko rin to. At father ko si Edgar Godrem. Saad nga ni Dan Rex. Hindi maiwasang pamulhan nga ng kanyang mukha si Janice nang marinig nga niyang tinawag siyang baby ni Dan Rex. Gustong kiligin ni Janice dahil ang isang sikat na bachelor ng bansa ay tinawag siyang ganon kaso naalala nga ni Janice na marami ang mga babaeng naliling kay Dan Rex. Maraming babae kaso ni isa nun. Walang kinumpirma ang lalaki. Your name? Honest pa nga ni Dan Rex nang tumahimik nga lang si Janice. Mas lalo pang sumiklab ang init sa mga pisngi ng babae. Huwag niyo po akong tawagin sa ganoong paraan. Matapang na saad nga ni Janice at naaasiwa nga siya. Anong gusto mong itawag sa'yo? Princess? Babe? Sweetheart? Tumigil ka na nga. Awat nga ni Janice kay Dan Rex. Bakit naman? Saad nga ni Dan Rex na binaliwala lang ang pagputol nga ni Janice sa kanya. Magkarelasyon ng mga magulang natin kung alam mo yun. At hindi magandang pakinggan na tinatawag mo ako sa kung anong mga palayaw. Janice ang pangalan ko. Yan ang itawag mo sa akin. Matapang na saad nga ni Janice. Hindi nga maiwasan ni Dan Rex na mapangisi. Yun kasi ang unang pagkakataon na may babaeng naglakas loob na kausapin nga siya ng pabara. Maring tinignan ni Dan Rex si Janice. Base kasi sa obserbasyon ni Dan Rex mukhang mahinhinang babae. Ngunit iba ang tabas ng dila. Maganda ito, maliit ang mukha at mapula-pula ang mga labing makintab. Overall, Dan Rex finds Janice pretty. Relationship? May himig ng panunuksong wika ni Dan Rex. Oo, bakit hindi mo alam na may babae na ang ama mo rito? Kabit ba ang mama ko? Ani nga ni Janice. Napailing na nga lamang si Dan Rex at umalis na nga sa pagkakahilig sa pinto. I know. But your mother is not a mistress. Matagal nang wala ang mother ko at ang papa ko. Saad nga ni Dan Rex at natigilan naman si Janice doon. Naipit ni Janice ang labi bago mapag-umanhing tumingin kay Dan Rex na nakatitig lamang sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadyang banggitin ang mommy mo. Saad nga ni Janice. It's fine. Anyways, welcome sa pamamahay namin, Janice Borses. And nice to finally meet you. Makahulog ang saad pa nga ni Dan Rex.
Nang umalis na nga si Danrex ay naibagsak na nga ni Janice ang katawan sa kama at napahawak na nga lamang sa kanyang dibdib dahil naguhuramentado na nga ito sa kabang dulot ng simpleng presensya ni Danrex. Gulat si Janice na ang anak ng lalaking kasintahan ng kanyang ina ay si Danrex. Nasapo nga ni Janice ang mukha at mariing napakagat ng kanyang labi. Napagtanto ni Janice na hindi pa simpleng pamilya o tao ang nakarelasyon ng kanyang ina. Tapos, trabahante pa siya sa isa sa mga negosyo ng mga to. Frustrated na nga lamang na napasigaw si Janice at ginulo ang buhok. Nag-aalala siya na baka itanggalin nga siya sa kanyang trabaho dahil nga sa kanyang bulgaran na inasta sa harap nga ni Danrex. Pero hindi naman siguro alam ni Danrex na trabahante nila ako. Sa dami ba naman ang negosyo nila? Pangungumbinsin na nga lamang ni Janice sa kanyang sarili. Matapos na ayusin nga ni Janice ang mga damit na dala sa kanyang inaakupahang silid, lumabas na nga rin siya sa kanyang kwarto at in-explore ang bahay ng mga Godrem. The house ay modern, classy at hitik nga ang bahay o mas magandang tawaging mansyon sa mga babasaging palamuti. Sumisigaw sa rangya ang buong bahay. Tulungan ko na po kayo! Ngiting wika nga ni Janice at lumapit sa mga naglulutong kasambahay sa kusina. Sa paglalakad nga ni Janice sa mansyon ay dinala nga siya ng kanyang paa sa kusina. Naku ma'am, wag na po. Bisita po kayo rito sa katrabaho po namin to. Ani nga ng isang kasambahay. Wala rin naman po akong ginagawa rito ate. Ani ni Janice. Maglibot-libot ka iha. O di kaya maligo ka sa pool. Nilinis namin yon kanina dahil sabi ni Sir Edgar may mga bisita siya. Ani nga ng kasambahay. Hindi po ako marunong lumangoy eh. Nahihiyang saad nga ni Janice. Kaya tutulong na lang po ako at wala pa naman po si na Mama at Tito Edgar. Pagpapatuloy ni Janice. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Suko na nga rin ang kasambahay sa pamimilit nga ni Janice. Ang gandang bata iha. Maya-maya pa ay saad nga ng katulong kay Janice. Mabilis na kumalat nga ang pag-init sa pisngin nga ni Janice. Naku maraming salamat po, hindi naman po. Saad pa nga niya na nahihiya. Hindi yon ang unang beses na narinig nga ni Janice ito. Maraming beses na nga siyang nakarinig ng ganoong compliment pero nahihiya pa rin siya. Tingin naman ni Janice hindi siya maganda. May maliit lang siyang muka, mapupulang labi, may wavy na buhok at petit na katawan. Matangos din ang kanyang maliit na ilong at mahaba ang pilik mata. Nag-aaral ka ba iha? Usisa nga ulit ng kasambahay. Umiling si Janice. Tapos na po, nagtatrabaho na po ko. Mabuti naman alam mo ang hirap ng buhay ngayon at ang hirap kumita ng pera. Ang mahal pa ng mga bilihin. Hindi kagaya dati. Ang swerte naman ng magulang mo sa'yo. Ani nga ng matandang kasambahay. Malimit nang umiti nga si Janice. Napag-isip-isip nga ni Janice kung swerte nga ba talaga ang mga magulang niya sa kanya. Naisip ni Janice kung proud ba talaga ang magulang niya sa kanya. Ngunit nadidismaya lang si Janice dahil alam niyang kahit kailan hindi naman talaga naging proud ang ina niya. Ang yumaong ama niya lang ang laging proud sa kanya. Bumuntong hininga na nga lamang si Janice at ngumiti sa matanda bago nag-focus sa kanyang ginagawa. Kasi alam niya na merong isang invisible line sa pagitan nila ng kanilang ina. Parang may pader. Masayang tumulong si Janice sa mga kasambahay ng mga Godrem. Day off rin niya kasi ng araw na yon kaya wala nga siyang gagawin. Nag-slice nga siya. Si Danrex naman pumasok sa kusina bigla. Bagong ligo ito at mamasa-masa pa nga ang buhok galing sa shower room. Iinom lang sana ng tubig si Danrex nang makita nga si Janice sa kusina. Tahimik na naglakad nga si Danrex palapit sa babae. Anong ginagawa mo dito? Curious na tanong nga ni Danrex kay Janice gamit ang kanyang malalim na boses. Napagitla doon si Janice at hindi na nga sinasadyang nahiwa ni Janice ang kanyang hinalaki. Aray! Daing nga ni Janice at napabitiw na nga lamang sa kutsilyo na hawak. Napamura tuloy si Danrex. Mabilis na binaba nga ang dalang baso bago kinuha nga ang kamay ni Janice at saka yon itinaas para tumigil nga ang pagdurugo. Nagtawag nga ng kasambahay si Danrex upang pumalit nga sa ginagawa ni Janice. Habang si Janice naman ay windang na nakatingin kay Danrex na siyang may hawak nga sa kamay niya. Danrex,
Saad na nga lamang ni Janice. Dapat nasa kwarto ka lang. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Marami namang pwedeng gumawa ng ginagawa mo. Gusto ko lang namang tumulong. Hindi naman ako bisita rito eh. Sampid lang ako na dinala ng mama ko rito sa bahay ng kanyang karelasyon. Sagot naman ni Janice kay Dan Rex. Janice was mesmerized. Pero pinili na nga lamang niya na hindi ipakita yon. Famous kasi si Dan Rex sa balita, laging napapabalita sa mga babae. Napangisi si Dan Rex. Hindi maiwasan ni Janice na hindi pamulhan ng muka. Bitawan mo ko. Angil nga ni Janice at sinubukang kunin nga ang kamay mula sa pagkakahawak ni Dan Rex, ngunit malakas ang lalaki. Stop. Huwag kang malikot, masasaktan ka. Anas pa nga ni Dan Rex. Gagamutin ko ang sugat ko. Saad na nga lamang ni Janice. Hindi nagsalita si Dan Rex, bagkus tumitig lang ito kay Janice. Nang maramdaman ni Janice ang mga matang nakatitig nga sa kamay at yumuko siya. You really think na may relasyon ang mama mo at ang daddy ko? Dahan-dahan na tanong pa nga ni Dan Rex. Muling naiangat nga ni Janice ang mga mata upang tignan nga si Dan Rex. Ano? Gulong untag nga ni Janice kay Dan Rex. Never mind, gamutin mo na ang sugat mo. Ani na nga lamang ni Dan Rex, saka binitawan nga ang kamay ni Janice. Naiwan naman si Janice sa kusina na nagugulahan sa sinabi ni Dan Rex. Masasanay ka na doon, iha. Pabago-bago talaga ang ugali ni Sir. Ani nga ng kasambahay. Tipid nang umiti si Janice. Ganyan po ba siya palagi dito? Hindi maiwasang tanong ni Janice sa kasambahay. Hindi naman, iha, dahil palaging busy si Sir. Lagi siyang wala rito sa bahay. Kung umuwi man, saglit lang, tapos aalis din naman. Tugo naman ang kasambahay. Napatango si Janice. Sige na, iha. Gamutin mo na muna ang sugat mo. Sunod ng wika naman ang kasambahay. Hindi naman na umalma pa doon si Janice. At tumakyat na nga lamang din siya sa kanyang silid upang gamutin nga ang kanyang sugat. Ilang sandali pa ay nagring nga ang telepono niya. Tumatawag ang kanyang ina kaya sinagot nga niya ito. Hello, ma? Sagot nga ni Janice sa tawag. Anak, hindi muna kami makakauwi ng Tito Edgar mo sa mansyon, ha? Sobrang lakas kasi ng ulan kaya sisilong muna kami dito malapit sa hotel. Ani ng ina niya. Po? Tanong nga ni Janice. Malaki ka naman na, saka wala namang gagawa ng masama sa'yo dyan sa mansyon ng mga godrem. Sige na, tumawag lang naman ako para ipaalam sa'yo na hindi kami makakauwi para hindi ka mag-alala. Ani nga ng ina ni Janice bago pinatay ang tawag. Hindi na malaya ni Janice. Ang ulan kasi hindi naman naririnig ang mga patak ng ulan sa loob ng mansyon. Nang sumilip si Janice sa bintana ng kanyang silid, doon lang niya nakita na malakas nga ang ulan. Dahil naninibago nga si Janice sa mansyon ng mga ito, hindi kaagad siya nakatulog at kahit na anong gawin nga niya, ay gising na gising talaga ang kanyang diwa. Nag-aalala nga si Janice dahil may trabaho pa nga siyang kinabukasan pero hindi talaga siya dinadalaw ng antok. Nang hindi na nga makatiis pa si Janice, lumabas nga siya sa kanyang silid at bumaba nga upang pumunta sa kusina ng mansyon. She's still full, ngunit naisipan nga ni Janice na uminom nga ng fresh milk. Baka sakaling makatulong nga ito para makatulog siya. Nakasandal si Janice sa sink ng countertop nang may naramdaman nga siyang pumasok sa kusina at hindi naman siya nagkamali. Nang makita si Dan Rex na papasok, napayuko si Janice. Bakit gising ka pa? Bungad nga ni Dan Rex. Hindi ako makatulog. Saad ni Janice. Comfortable? Hindi mo gusto ang room mo? Ang bed mo? Ani naman ni Dan Rex. Mabilis na umiling lamang si Janice ng ulo. Hindi naman. Namamahay lang siguro. Matamang sagot nga ni Janice. Kailangan mong matulog. 12 a.m. na. Tila nag-aalala namang saad nga ni Dan Rex sabay silip sa kanyang wristwatch. Uubusin ko lang to. Saad na nga lamang ni Janice sabay taas nga sa basong may lamang gatas. Tumitig lang si Dan Rex sa mukha ni Janice. At ilang saglit pa, walang imikitong lumabas ng kusina. That night, hindi nakatulog si Janice.
Isa na siguro doon ay dahil naninibago nga siya at marami nga siyang iniisip. At isa na nga doon si Dan Rex. Kinabukasan, sabay ka na sa akin. Aya nga ni Dan Rex kay Janice. Naka-uniform na nga si Janice at nakaayos na nga rin ang muka. Handa nang pumasok sa trabaho. Nang naabutan nga siya ni Dan Rex sa fasad ng mansyon. Gulat si Janice na napatingin nga kay Dan Rex dahil akala niya nakaalis na nga ito at taliwas nga sa sinabi ng kasambahay kay Janice. Palagi namang nakikita ni Janice si Dan Rex sa mansyon nito. Hindi po. Saad na nga lamang niya. Walang sasakyan na papasok dito. Malayo ang lalakarin mo. Saad naman ni Dan Rex. Pero nahihiyang sambit nga ni Janice. Bakit? Trabahante po kasi ako ng isa sa mga malls na pag-aari niyo. Pag-amin na nga ni Janice. And? Maikling untag ni Dan Rex. Hindi siguro mabuti na magkasama tayo. Amo kita. Patanong na saad pa nga nito. Napatawa si Dan Rex though. Hindi naman nakakatawa. Let my driver drop you off sa pinagtatrabahuan mo. And after your work, I have some things to discuss with you. Seryosong wika pa nga ni Dan Rex. At iiwan na naman sana si Janice nang umalma ang babae. Ha? Anong pag-uusapan natin? Ani pa nga nito na parang kinakabahan. Tumigil si Dan Rex sa kanyang paglalakad. Trust me, Janice. May pag-uusapan tayo mamaya. For now, go to your beloved work. Dahil may trabaho rin ako. Let's meet after our work. Doon ko na lang sasabihin. Pinalpa nga na wika ni Dan Rex at iniwan nga si Janice. Nalitong-lito sa pinagsasabi ni Dan Rex. Sa buong oras na nasa trabaho nga si Janice, ay okupado nga ang kanyang utak. Napagalitan pa nga siya ng kanilang supervisor dahil hindi na nga niya nagagampanan ng maayos ang trabaho. At nang sumapit na nga ang gabi, kinuha si Janice ng driver ni Dan Rex. Hindi na lang nagreklamo si Janice doon dahil kailangan niya rin ang kasagutan mula kay Dan Rex dahil binabagabag nga siya. Sa mga sinabi nito, we should eat our dinner first. Wika nga ni Dan Rex na isang fine dining restaurant. Ito ang unang pagkakataon ni Janice na makakain nga at makapasok sa ganong klaseng kainan. Ngunit hindi ramdam ni Janice ang excitement dahil sa presensya ni Dan Rex. Umupo si Janice sa katapat na upuan ni Dan Rex. Ayokong kumain. Anong pag-uusapan natin? Diretsuhin mo na ako, Sir Dan Rex. Gusto mo ba akong matanggal sa trabaho ko? Gusto mo ba akong mawala sa trabaho ko dahil sa ginawa kong pagsagot sa inyo kahapon? Walang prenong saad pa ni Janice. Napangisin na nga lamang sa Dan Rex sa inasta ng babae. Hindi ka ba nagugutom? Tanong nga lang ni Dan Rex. Gutom man ay mas pinairal pa rin ni Janice ang kanyang pride. Hindi. Sakapagod ako sa trabaho. Kaya kung ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo na ngayon dahil uuwi na ako. Saad nga nito, may kinuha lang si Dan Rex sa bulsa nito bago may inilapag sa mesa na maliit na box. Nangunot ang noo ni Janice. Buksan mo. Utos nga ni Dan Rex sa babae. Ano to? Saad nga ni Janice sabay bukas nga ng box na inilagay ni Dan Rex sa mesa. At halos mabitawan ni Janice ang box nang makita nga niya ang diamond ring doon. Ano to? Litong tanong pa nga ni Janice. Marry me, Janice. Si Dan Rex na tila nakikipag-sosyo lang sa kanyang business partner. Binagsak nga ni Janice ang box sa mesa. Anong kasal, sir? Saad nga ni Janice. It's Dan Rex for you, Janice. And like what I've said, marry me. At sa ayaw at sa gusto mo pakakasalan mo ko. Nakakapanindig balahibong boses nga nito. Ayoko. At bakit ako magpapakasal sa'yo? Boss kita, Sir Dan Rex. Amo kita at alam ko pong naputol nga si Janice nang biglang hampasin nga ni Dan Rex ang mesa. Madaling magalit si Dan Rex lalo na sa ingay kung kaya't hindi na nga ito nakapagtimpi pa. You're right. I'm your boss. And don't be so full of yourself, Miss Borses. Pakakasalan lang din naman kita kasi kailangan ko. Huwag mong isipin na kaya kita niyayayang magpakasalay dahil gusto o mahal kita. Your mother sold you to me. And it happened na kailangan ko ng asawa
That's why I accepted your mother's offer. Nita niya nga ni Danrex na siyang kinaguho nga ng mundo ni Janice. Sa sobrang pagkagulat ni Janice, hindi na nga siya nakapagsalita pa at kusa na nga lamang bumuhos ang kanyang mga luha. Binenta ako ni Mama? Utal na wika nga ni Janice. Hindi nakapagsalita si Danrex. Pero may relasyon sila ni Tito Edgar. Muling pinutol ni Danrex si Janice. It was all for the show at para papuntahin ka sa bahay. Hindi lilipat ng bahay ang mama mo at wala silang relasyon ng dad ko. Sorry Janice, but I think you're deceived by your very own mother. Saad nga ni Danrex. Umiyak nga si Janice at hinayaan lang ito ni Danrex. Naiintindihan naman niya ang pakiramdam ng babae. Ayaw kitang pakasalan. Sambit na nga lamang ni Janice habang umiiyak. Naibigay ko ng pera sa mother mo, Janice. You can't turn down right now. Saad pa nga ni Danrex. Pero hindi kita mahal. Gitna ni Janice. Galit na nga rin si Danrex. Pati ako. Kailangan ko lang ng asawa, Janice, dahil lintik na media na yan. Ayokong ina-ambush ng mga tanong kung ano-ano tungkol sa mga naging babae ko o sa personal kong buhay. Nagugulo ang buhay ko. Paliwanag ni Danrex. Napatangan na nga lamang si Janice nang makuha ang ibig sabihin ni Danrex. Nagagamitin lang siya nito para maging silencer sa mga media na ginugulo siya at sa mga media na laging nakaabang sa personal na buhay niya. Pero Danrex, tanging bulong na nga lamang ni Janice. Tomorrow darating ang lawyer ko at siyang mag-aasikaso ng kasal natin. Saad nga ni Danrex. Hindi nga alam ni Janice ang kanyang sasabihin. She felt betrayed. Tinawagan nga ni Janice ang ina upang makausap nga ito tungkol sa kanyang sitwasyon at sa pagkakanulo nga nito sa kanya kay Danrex, ngunit bigo siyang makontakt ang ina. Hindi pa man makarecover si Janice sa nangyari. Sa nakaraang gabi, kinabukasan naman kaagad na dumating na nga ang sinasabi ni Danrex na lawyer nito na siyang mag-aasikaso ng kanilang mga papeles sa kanilang kasal. Here, sign it. Walang emosyong saad nga ni Danrex sabay lahad kay Janice sa isang marriage contract. Tinanggap yun ni Janice at pinakatitigan nga ang papel. Halos hindi makapaniwala si Janice sa nangyayari. Ikakasal, tapos suot niya ay isang pambahay lang na t-shirt at shorts. Hindi na buhay ng marangya si Janice pero hindi naman sa ganoong klaseng sitwasyon ang pinapangarap niyang kasal. Wala man lamang seremonya o basbas ng pare. Faster, saad nga ni Danrex na siyang nagpukaw nga kay Janice sa emosyonal niyang inaiisip. Inipit ni Janice ang ibabang labi bago pumirma sa marriage contract. Kinuha rin naman yan kaagad ni Danrex at ibinigay nga sa abogado nito. Ikaw nang bahala dito, attorney. Saad nga ni Danrex sa kausap nitong abogado. Walang problema, Mr. Godrem. Ani naman ng abogado. Nang lumabas ang abogado sa office si Danrex, ay susundo na nga sana si Janice dahil papasok pa nga siya sa kanyang trabaho ngunit pinigilan siya ni Danrex sa balak niyang paglabas. We need to talk about our marriage. Matamang saad nga ni Danrex. Humingang malalim si Janice. Hindi pa ba yun tapos? Nakapirma na ako, Danrex. May dapat pa ba akong gawin? Pagod na wika nga ni Janice. Kailangan nating pag-usapan ang setup natin. Saad nga ni Danrex. Bumuntong hininga si Janice at saka bumalik na nga sa kanyang kinaupuan. Si Danrex naman itinupi nga nito ang manggas ng kanyang long sleeves at umupo na nga rin sa katapat na sofa kung saan nakaupo si Janice. Habang kasal tayo, dapat wala kang boyfriend. Kung meron, break up with him. Paunang wika nga ni Danrex. Umirap si Janice. Ang hiya at respeto niya sa amo ay nawala na. Napalitan niya ng galit at inis. Wala akong boyfriend. Saad pa nga nito. Nautal na wika ni Janice na hindi niya malaman ang dahilan. Good. Also, dapat labas din tayo once a week para ipakita na kasal na talaga tayo. Dagdag pa nga ni Danrex. And lastly, dapat hindi tayo makialam sa personal nating buhay. Pagpapatuloy niya. Wala nang magawa si Janice doon dahil kung magrereklamo naman siya, ay kukontrahin naman ito ni Danrex. Matapos ang usapang yun ay pumasok na nga rin sa kanyang trabaho si Janice. Friend,
Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga ng kaibigan ni Janice na si May habang sila ay kumakain ng lunch sa paborito nilang karinderya. Oo naman, matamlay na wika nga ni Janice. Okay lang pero pati ang boses mo pagod na. Puna naman ni May sa kaibigan. Nagkakilala lang sila dahil sa pagiging sales lady nila at malalim na rin ang kanilang pinagsamahan. Wala to. Pagsawalang bahala ni Janice. Napabuga na nga lamang si May ng marahas na hininga mula sa kanyang bibig at ilong. Hindi ko alam ang pinagdaraanan mo ngayon, Janice. Masyado kang secretive sa ating dalawa. Pero kapag kailangan mo na makakasama at makakausap, nandito naman ako. I'm actually one call away. Kahit naghihikaws na rin ako sa buhay. Sad pa nga ni May na hinaluan pa nga ng biro. Salamat sa pag-intindi, May. Sabi naman ni Janice. Wala yon. Pasasaan pa? At naging magkaibigan tayo, di ba? Ani ni May. Nang mag-out na nga si Janice sa kanyang trabaho, naghintay na nga siya ng masasakyang jeep o tricycle patungo sa kanilang dating bahay. Nang may dumaang jeep ay kaagad naman na pumara nga si Janice at sumakay. Matapos ang ilang minutong biyahe ay nakarating na nga rin si Janice sa kanilang bahay. Tahimik ang buong bahay at patay ang ilaw. Inaasahan ni Janice na nasa bahay nila ang ina, ngunit wala to. Pumasok si Janice at binuksan nga ang ilaw ng bahay. Naging emosyonal naman kaagad siya. Kahit na ilang araw lang siyang wala, sa kanilang bahay ay tila taon na nga siyang hindi nakauwi roon. Hanggang sa napagpasyahan nga ni Janice na maglinis. Naglilinis ito sa kusina ng bahay nang may marinig nga siyang kalabog sa kanilang sala. Mabilis yung nilabas ni Janice. Ma? Nag-aalalang tawag nga ni Janice sa ina. Nalasing. Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka sa bahay? Binenta na kita. Sigaw pa nga ng ina niya. Tila kinulamos naman ang dibdib ni Janice sa narinig mula sa ina. Ma, paano niyo po yan nasasabi? Anak niyo po ako. Paano niyo po ako nagawang ibenta? Paano niyo po ako ipinagkanulo doon sa mga godrem? Hindi na napigilan pa ni Janice na tumaas nga ang boses kahit na sa kalagitnaan nga ng gabi. Hindi lang pagod si Janice sa katawan kundi pati utak at puso niya pagod na nga rin. Lahat-lahat pagod sa kanya. Hindi lawan lubos makilala ni Janice ang ina simula nang mamatay nga ang kanyang ama. Malaki ang pinagbago nito. Papaano ba ka mo, Janice? Nagawa ko yun dahil gusto na kitang mawala rito sa buhay ko. Gusto ko nang mawala ka rito sa bahay. Dahil kapag nakikita kita, naalala ko ang ama mo. Buliyaw pa nga nito. Nais mang daluhan ni Janice ang ina na bumagsak sa sahig ay hindi niya yun magawa dahil sa pagkagulat sa mga sinasabi nito. Kinamumuhian siya ng kanyang ina dahil naaalala nito ang ama sa kanyang muka. Binenta siya nito dahil gusto na nitong mawala siya sa buhay nito. Ito ba talaga ang gusto mo, ma? Gusto mo ba talaga ako mawala? Sad pa nga ni Janice habang bumabaha nga ang luha. Oo, Janice. Ani ng kanyang sariling ina. Mahal kita, ma. Hindi ko alam na nagtitiis ka na lang pala sa mukha ko. Hindi ko naman po kasalanan na magkamukha kami ni Papa eh. At kung ano man po ang kinagagalit niyo sa kanya, hindi ko rin po yun kasalanan. Sad nga ni Janice sa ina bago tumalima. Kahit na walang ayos sa kanyang sarili at basa ang mukha sa luha, lumabas si Janice sa kanilang bahay. Nilingon niya ang ina ngunit hindi man lamang siya nito tinapunan ng tingin. Hindi dala ni Janice ang kanyang bag at wallet nang umalis sa kanilang bahay, kaya naman naglakad na nga lamang siya. Dala na rin kasi ng bugso ng damdamin, hindi na nga niya naisip ang mga gamit. Umiiyak si Janice habang naglalakad at hindi alam kung saan pupunta. Tapos bigla namang bumuhos ang ulan. Napahagulgol si Janice sa gitna ng ulan. Binuhos niya lahat ng sakit, hinanakit, at pagkabigo sa pamamagitan ng iyak. Habang naglalakad nga si Janice, naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Janice! Sigaw nga ni Danrex. Saka ito lumabas sa kanyang kotse at hindi na nga pinansin pa ang malakas na buhos ng ulan.
Nasali ng mga malalakas na bisig ni Danrex ang walang malay na katawan ni Janice. Bago pa man ito bumagsak, sa sementong daan, dinala kaagad ni Danrex si Janice sa kotse at bumiyahe na nga pa uwi. Nang malaman ni Danrex na hindi umuwi sa mansyon si Janice, hinanap niya ang asawa. Hindi akalain ni Danrex na mag-aalala nga siya sa isang babae na kakakilala pa lamang niya. Change her clothes at tawagan ng family doctor. May otoridad na wika nga ni Danrex sa kasambahay. Nang mailapag nga si Janice sa kama nito, "Kayo rin sir, magbihis po kayo. Ako na pong bahala kay Ma'am Janice." Saad nga ng kasambahay. Matapos linisan nga at bihisan ng kasambahay si Janice na iwan naman sa kwarto si Danrex. Tapos na ring i-check ng doktor ang katawan ni Janice. Inayos ni Danrex ang kumot sa katawan ni Janice at aalis na nga sana siya nang hawakan ni Janice ang kanyang palapulsuhan. "Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Ayoko mag-isa. Ayoko." Nagdedeliryong saad pa nga ni Janice at saka lumandas nga ang luha sa sulok ng mata nito. Hindi rin alam ni Danrex kung anong sumanib sa kanya at hindi nga niya iniwan si Janice sa tabi nito hanggang sa sila ay natulog ng magkatabi. Nang magising si Janice kinabukasan ay laking gulat nga niya nang makita ang katabi. Walang ibang katabi si Janice kundi ang kanyang asawa lamang sa papel na si Danrex. Tahimik na natutulog nga si Danrex habang si Janice ay nakaunan naman sa bisig ng lalaki. Uusog na nga sana si Janice nang yumakap ang mabibigat na baraso ni Danrex sa kanyang katawan. Imbes na magpumiglas nga ay mas pinili na nga lamang ni Janice na kumalma. Ayaw mang titigan ni Janice ang katabing lalaki ngunit tila may magnet sa mukha nito na siyang humihila nga sa kanya nang tumitig dito. "Ang gwapo mo." Hindi maiwasang sambit ni Janice. Mula sa matangos na ilong ni Danrex sa makakapal nitong kilay at mapupula nga nitong labi ay walang kapintas-pintas. Tila hinulma talaga nang may kapal si Danrex ng may pasensya at dedikasyon. Janice was about to touch Danrex's face nang bumukas nga ang mga mata ni Danrex. "Good morning." Wari, huning sambit nga ni Janice kay Danrex. Napalunok na nga lamang si Danrex at hindi nakapagsalita. Gustong magwala ni Danrex at sigawan nga si Janice sa hindi nga niya malaman na kadahilanan. Ngunit hindi niya yun magawa. Tila may nagpipigil nga sa kanya at hindi na nga rin maipaliwanag ni Danrex ang kakaibang sipa ng kanyang damdamin habang nakatitig sa maliit at magandang mukha ni Janice. Para siyang anghel. Bulong pa nga ni Danrex sa kanyang isip. "Good morning." Putol-putol na wika nga ni Danrex bago umalis sa kama ni Janice at lumabas nga sa silid na namumula nga ang pisngi. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na nga nasundan pa ang interaksyon ni Janice at Danrex dahil hindi na nga rin nakikita ni Janice si Danrex sa mansyon nito. Maging ang Tito Edgar na siya nga man ni Danrex ay wala na nga rin sa bahay. Nalaman na lamang ni Janice sa kasambahay na pumunta na palang Amerika si Edgar at naiwan na nga lamang sila ni Danrex sa mansyon kasama ang mga kasambahay. Lumipas ang ilang mga linggo ngunit hindi talaga nagtatagpo sina Janice at Danrex sa mansyon. Si Janice pumapasok sa kanyang trabaho habang si Danrex naman ay busy din sa trabaho nito. Halos 2 buwan na nga si Janice sa bahay ni Danrex at nakasanayan na nga niyang mga ginawa sa araw-araw at pakiramdam nga rin ni Janice ay bahay na nga rin niyang mansyon. Suot ang isang manipis na sleeveless shirt at maikling cotton shirts, pumasok nga si Janice sa kusina upang uminom ng tubig. Katatapos lang nitong maligo at nauhaw siya. Matapos uminom ng tubig, ay hinugasan na nga lamang ni Janice ang basong ginamit ng may maingay na pumasok sa kusina. Nilingon niya ni Janice at laking gulat na nga lamang ni Janice nang makita si Danrex. Dahil bukas ang ilaw ng kusina nakita ni Janice ang namumulang mukha nga ni Danrex at ang namumungay nga nitong mga mata. "Water," ani ni Danrex. Wala sa sariling kumuha nga ng bagong baso si Janice at nagsalin nga ng tubig bago lumapit kay Danrex. Ibibigay na nga sana ni Janice ang baso ng tubig kay Danrex nang biglang mawalan nga ng balanse ang lalaki at saka nito nasagi ang baso ng tubig.
Nabasa ang damit ni Janice. Malalim ang lunok ni Danrex nang makitang basang katawan ni Janice sa kanyang harapan. Bumakat ang malulusog na dibdib nga nito at ang korona ng malusog nga nitong bundok. Janice is not wearing a bra. Nagwawalang sigaw pa nga ng utak ni Danrex. Sorry. Natatarantang sabi na nga lamang ni Janice at ang mga alis na nga sana ng kusina nang hawakan ni Danrex ang kamay nito. Saka walang pag-aatubiling hinuling ang mukha ni Janice gamit ang kamay nito at saka siniil lang isang mapusok na halik si Janice. Napadaing na nga lamang si Janice sa gitna ng halik ni Danrex. Kinabig ni Danrex ang katawan ni Janice at saka nito niyakap ang patpating katawan ng babae. Ramdam ni Janice ang init ng katawan ni Danrex dahil sa magkadikit nga nilang katawan. Naisitulak ni Janice si Danrex at gusto nga niyang umalma. Ngunit siya ay nalulunod na nga rin sa mga halik nito na tila siya ay nahihipnotismo. Napahawak nga si Janice sa dibdib ni Danrex sa sobrang lakas ng kabog. Kagaya lang sa dibdib niyang tila nagwawala ay nais kumawala sa hawla. Napaungal na nga lamang si Janice sa ginawa ni Danrex. Walang kahirap-hirap na binuhat nga ni Danrex si Janice at saka lumabas nga sila ng kusina. Kahit na naglalakad ay hindi naghihiwalay ang mga labi ng dalawa. Tila nakasalalay ang kanilang mga buhay sa isa't isa habang naghahalikan. Mapusok, maingay ang pagnanasa ng dalawa. Unti-unti nang ang hiniga ni Danrex sa Janice. You're mine. Sad pa nga ni Danrex. Habang nakatingin nga sa katawan ni Janice. Naginit nga ang katawan ng babae sa paraan ng mga titig ni Danrex sa kanya. You are mine, Janice. Pag-uulit pa nga ni Danrex, saka ito nag-drive sa sensitibong parte nga ng katawan ni Janice. Napasabunot na nga lamang si Janice sa kanyang sariling buhok at napahiyaw. Napaungal pa nga ito. Buong gabi nga naginit ang kanilang katawan. Hindi na nila mabilang kung ilang beses nga silang nagisang katawan without even a protection. Nakangiting pinagmamasta ni Janice ang tulog na si Danrex. Sa mga buwang lumipas at kahit na halos hindi nagtatagpo ang mga araw nila Janice at Danrex, alam ni Janice na mahal na nga niyang lalaki. Nung gabing tinulungan nga siya nito, alam na nga niyang nahulog na nga siya. Sa lalaki alam na nga rin niya na hindi na nga siya makakabangon pa mula sa pagkahulog na yon. I love you, Danrex. Sad nga ni Janice at humalik nga sa ilong ni Danrex. I love you too, my queen. Tugon naman ni Danrex sabay mulat nga nito sa kanyang mga mata. Tila nalunok nga ni Janice ang dila sa gulat at sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Dumukwang si Danrex upang hagkan si Janice. Natulala pa rin at tila sinemento na nga sa bisig ni Danrex. You don't know how nervous I am, Janice. Thank you. Akala ko wala kang naramdaman sa akin. Wika nga ni Danrex. Kinoveran nga ni Janice ang kanyang bibig at saka biglang lumuha. Janice, hey! Sad nga ni Danrex. At medyo tensyonado pa nga dahil sa mga masaganang luha ni Janice. Sira ka. Sira ka talaga. Himutok nga ni Janice saka pinagsasampal bigla ang dibdib ni Danrex. What? Litong untag pa nga ni Danrex. Ikaw, akala ko rin hindi mo ako gusto. Akala ko wala ka talagang nararamdaman para sa akin eh. Hindi mo ko pinapansin. Hindi mo akong iningitian dito sa bahay o kahit man lamang sa trabaho. Hindi nga tayo nag-uusap nitong mga nakaraang linggo eh. Hindi ko alam kung anong problema mo. Litanya nga ni Janice habang umiiyak. Si Danrex naman ang naging tagapunas nga sa mga malalaking butil ng luha ni Janice. Hinagkan muli ni Danrex ang noo ng babae. Lito na rin ako. Litong-lito ako sa totoo lang nitong mga nakaraang linggo dahil sa damdamin ko. Para akong nababaliw. Sad nga ni Danrex at ang mga mata nito ay nakatitig lang kay Janice. Lagi kang hinahanap ng mata ko at kapag nakikita kita, nagwawala ang dibdib ko. Hindi ko rin gusto na may lalaking kumakausap sa'yo sa trabaho. Akala ko mawawala lang to pero mas lumalala lang siya. Na parang masakit. Sakit na. Ikaw
ang makakagamot. Sakit na ikaw lamang ang may kakayahang makagaling. Pagpapatuloy nga ni Danrex, saka dinala nga ang kamay ni Janice sa mga labi nito upang hagkan. Nakahinga ng maluwag si Danrex matapos ang kanyang kinumpisal kay Janice. Matagal nang nagtitiis si Danrex. Matagal na nga siyang may nararamdaman kay Janice ngunit takot lang siyang aminin nito. Sinubukan niyang iwasan ng dalaga na siyang asawa niya rin, ngunit bigo pa rin siya. Ha? Gusto mo mag-quit ako sa trabaho ko? Tanong nga ni Janice at natigil nga sa pagsubo. Nag-aalmusal sila ni Danrex nang bigla nitong sabihin na tumigil na nga siya sa pagtatrabaho. Yes, saad nga ni Danrex na siyang naghihimay nga ng shrimps para kay Janice. Pero Danrex, kinakahiya mo ba na sales lady lang ako? Panakang tanong pa nga ni Janice sa asawa. Mabilis naman ang pag-iling ni Danrex. Of course not. Hindi ko kinakahiya ang trabaho mo, Janice. Gusto ko lang na tumigil ka na dyan at ikaw ang pumalit bilang assistant ko. Nag-retire na kasi yung assistant ko dahil matanda na. Mag-hire sana kami but I think the position will fit for you and magiging convenient din ito for me. Sad pa nga ni Danrex at naging pilyo pa nga ito sa huling sinabi. If you want to work for me, dahil kung hindi mo naman gusto, it's fine. Pahabol pa nga ng lalaki. Hindi, gusto ko. Gusto kong magtrabaho sa'yo. Agap na nga lamang ni Janice. Kesa walang trabaho. Good. Ani ni Danrex na tila namamaus nga ang boses. Mahirap para kay Janice ang iwan ang kanyang dating trabaho dahil may mga kaibigan na nga rin siya doon. Lalo na si May. Kaso mas naging matimbangan para sa kanya na trabaho bilang assistant ni Danrex. Sa sumunod na araw, kinakabahan ako. Ayos lang ba talaga tong suot ko? Nagpapanik pa nga na saad nga ni Janice kay Danrex na siyang naghihintay nga sa kanya. Sa sala ng bahay. Tumayo si Danrex at saka inakay nga ang siko ni Janice bago ginawaran ng isang malalim at mabasang halik si Janice. You're beautiful, Janice. And about your clothes, it's perfect. Pag-exaggerate pa nga ni Danrex. Sumakay na nga ng sasakyan si Janice at Danrex. Hindi ba magtataka ang mga trabahante mo kapag nakita kong kasama ka? What about sa... Napatigil nga si Janice nang dumapo nga ang kamay ni Danrex sa nanginginig niyang kamay. Relax, Janice. Saka, yung mga ilang date natin, nakapublish yun. May mga media na kumukuha ng larawan natin kapag nagdi-dinner tayo. Nanahimik na sila. Nang malaman na may asawa na ako, hindi na sila magtataka pa kung kasama kita sa trabaho. Pagpapakalma nga ni Danrex kay Janice. Wari nilagyan nga ng sili ang mukha ni Janice nang marinig nga mismo sa bibig ni Danrex ang salitang asawa. Kinikilala na nga siya nitong asawa. Kung ganoon, bakit sa trabaho ko wala man lang nanggagambala sa akin o kahit magtanong man lang? I mean, sikat ka. Wika nga ni Janice. Dahil inagapan ko na yan. Ayokong maging uncomfortable ka. May mga tao na nagtatrabaho dyan at nagbabantay sa'yo. Saad pa nga ni Danrex. Don't get me wrong, Janice. Minsan ka nang umalis sa bahay nang hindi nagpapaalam kaya nag-hire ako ng mga magbabantay sa'yo just in case. Ayoko nang maulit ang nangyari sa'yo at gusto kong protektahan ka. Saad nga ni Danrex nang makita nga ang gulat sa mukha ni Janice. Pagdating sa trabaho, naging professional din si Janice. Minsan, palihim na nilalandi nga ni Danrex si Janice sa trabaho ngunit matigas si Janice at nag-focus nga lamang sa gawain ito. Grabe ma'am, ang ganda niyo po talaga. Mas maganda pa po pala kayo sa personal kaysa po sa news. Ekseradang wika pa nga ng sekretarya ni Danrex na si Mengay kay Janice nang magkasabay nga sila sa pagtitimpla ng kape. Salamat pero ikaw din naman maganda eh. Nahihiyang sambit na nga lamang ni Janice. Itong ganda ko ma'am? Ay matagal lang inangkin ng isang Chino. Kuya lang sabi pa nga ni Mengay. Natawa na nga lamang si Janice sa sinabi ng babae. E di ayamanin ka pala ngayon. Pagsakay pa nga ni Janice kay Mengay. Naku ma'am, hindi naman sila lahat mayayaman eh. Madiskarte oo pero sagana sa alaga. Sa iba ba ma'am?
Walang kagatol-gatol pa nga. Nawika nga nito na siyang kinamula na nga lamang ng mukha ni Janice. Ay, V pa kayo ma'am? Saad pa nga ni Mengay at napatakip na nga lamang sa sariling bibig. Mas lalong natigagal tuloy si Janice sa tanong nito. Ay sorry ma'am, ang daldal ko po pala. Umiling si Janice. Okay lang, nagulat lang ako tsaka nahihiya. Saad nga nito. Naging magaan nga ang trabaho ni Janice. Nagpasalamat din siya na naging kaibigan nga niya si Mengay. Dahil ito ang gumagabay sa kanya sa trabaho at ito rin ang natatakbuhan niya kapag wala si Danrex. Minsan kasi ay may private na minimit nga si Danrex na sila lang at hindi nga siya nakakasama. Nag-enjoy ka ba sa trabaho mo? Tanong nga ni Danrex kay Janice habang nagdi-dinner nga sila. Nag-book ng isang hotel restaurant si Danrex dahil gusto nga niyang masolo ang asawa. Sa kumpanya kasi niya ay okupado palagi ang trabaho ni Janice at pagka-uwi nila ay bagsak na nga ito. Ang gaan din kasi ng mga empleyado niyo. Ang ganda ng environment. Para lang magkakaibigan. Gustong gusto ko ang working environment. Puri nga ni Janice. That's good to hear, my queen. At kapag nahihirapan ka na sa trabaho, don't hesitate to tell me. Dahil asawa mo ang may-ari ng kumpanya. Matamis na wika nga ni Danrex kay Janice. Inabot nga ni Janice ang kamay ng asawa at pinisil. Alam ko. Maraming salamat Danrex ah. Saad pa nga ni Janice. I love you, my queen. Ganting saad naman ni Danrex. Sa kabila ng pinapakita ni Danrex na pagmamahal at concern kay Janice, hindi maiwasan ni Janice. Nakabahan at mag-overthink. They've been together for almost 4 months, pero hindi nila napag-uusapan ni Danrex ang setup nila, ang tungkol sa marriage contract nila, at wala ring singsing na binigay nga si Danrex sa kanya. Nais magtanong ni Janice tungkol doon pero lagi nga siyang pinangungunahan ng takot. She's not confident and brave enough to ask Danrex such question. What are you thinking? Tanong ni Danrex at tinalikan nga ang leeg ni Janice. Matapos ang kanilang dinner, ay naligo nga sila at naglublob nga sa bathtub na puno ng bubbles. Pareho sila ni Danrex na walang suot at nakasandal nga si Janice sa dibdib ng lalaki. Wala naman. Sad nga ni Janice at napakuyom na nga lamang sa daliri ng kanyang mga paa dahil sa mga halik ni Danrex sa kanya at ang mga himod ng kamay nito sa kanyang hubad na katawan. I don't want you to think of anything else while we're together, Janice. I want your mind, body, and eyes on me. Sad nga ni Danrex na may pagka-possessive. Umikot nga si Janice at kumandong nga kay Danrex. Saglit na napapikit nga si Janice sa kanyang mga mata nang maramdaman niya ang alaga nga ni Danrex na sumentro nga sa kanya. Kinulong nga ni Janice ang mukha ni Danrex bago ito hinalikan. Winaksi muna ni Janice ang mga negatibong tumatakbo sa kanyang isip. Sa gabing yun ay hindi na nga rin alam ni Janice kung ilang beses nga siyang inangkin ng asawa. Tila inuhaw at ginutom nga ito kung makaangkin nga sa kanya. 2 weeks later, kailan ang balik mo? Tanong nga ni Janice kay Danrex. Niyakap nga ni Janice ang katawan ni Danrex at saka sinubsob nga ang mukha sa dibdib ng asawa. 4 days, my queen. So by Friday nandito na ako. Malamyos na wika nga ni Danrex kay Janice at sinuklay nga ang buhok ng asawa. For the past days napansin nga ni Danrex ang palaging pagod na asawa at lagi niya itong nahuhuling umidip nga sa trabaho. Ngunit hindi niya naman yon sinisita dahil minsan pinapagod niya rin naman sa gabi ang asawa tapos nagiging clingy na nga rin si Janice sa kanya. Bye! I love you, mag-ingat ka rito. Paalam nga ni Godrem kay Janice. Ikaw rin, I love you to Danrex. Saad nga ni Janice at saka yumakap nga sa lalaki ng isang beses. Kumaway nga si Danrex kay Janice bago ito pumasok sa kotse. Pinanood nga ni Janice ang papaalis na kotse ni Danrex at halos umiyak nga siya nang mawala na nga ang sasakyan nito. Alam ni Janice na may mali talaga sa katawan niya at pag-iisip niya dahil hindi naman siya ganoon ka-emosyonal.
Umiiyak siya pero hindi sa ganoong kababaw na dahilan. Sa sumunod na araw, "Ma'am, nagluto po ako ng adobo. Halina po kayo." Aya naman ang kasambahay nila kay Janice. Simpleng tumangulang naman si Janice at sumunod nga sa kasambahay sa dining area. "Ang sweet niyo ni Sir, ma'am." Masayang wika pa nga ng matandang katulong habang naghahain. Ngumiti si Janice. "Naku, hindi ko nga po talaga akalain na darating ang araw na to. Nauuwi araw-araw si Sir dito sa bahay tapos lagi nang nakangiti. Maraming salamat sa pagdating ninyo sa buhay ni Sir, ma'am. Muli niyo pong binalik ang dating masayahin naming amo." Dagdag pa nga nito. "Huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Nakakahiya naman po. Ayos na po ang Janice sa akin." Saad naman ng babae. Tumango na nga lamang ang matandang katulong. "Hindi lang po kayo maganda, ma'am. Ang ganda rin po ng kalooban niyo." Ani nga ng katulong kay Janice. "Pero ano po pala ang ibig ninyong sabihin na binalik ko po ang masayahin yung amo? May nangyari po ba dati?" Kuryosong tanong nga ni Janice sa katulong. Pakiramdam niya tuloy marami pa siyang hindi alam sa kanyang asawa. Bumuntong hininga ang kasambahay. "Hindi ko alam kung tama po bang ako ang magsabi nito sa inyo, ma'am. Pero naaksidente kasi ang ina ni Sir Danrex na siyang kinamatay nito. Mula noon nagbago na po si Sir. Mamas boy po kasi si Sir, ma'am eh. At mahal niya ang kanyang ina kaya siguro ganun kalaki ang impact noon kay Sir Danrex." Kwento pa nga nito. Malungkot na napatango na nga lamang si Janice. Inabot ni Janice ang baso at pineapple. Iinom na nga sana siya nang biglang binaliktad nga ang kanyang sikmura ng maamoy ang pineapple sa baso. Kaagad na tumayo nga si Janice nang nasapo ang bibig. Tumakbo patungo sa banyo ng ground floor. "Ma'am, ano pong nangyari?" Ani nga ng katulong sa kasinundan si Janice. Sumigaw kasi si Janice. Sumuka nga ito at halos sumalampak nga siya sa sahig ng banyo. Nagtataka si Janice dahil hindi naman siya sensitibo sa amoy ng pinya pero nasuka siya nang maamoy nga niya ito. Matapos nga sa banyo, inakay ng katulong si Janice sa kwarto nila ni Danrex. "Tatawag ako ng doktor." Wika nga ng katulong. Hindi na yon kinontra pa ni Janice at tumango na nga lamang. Pagod na huminga nga si Janice sa kama matapos nga makapagbihis at maglinis ng katawan. Nang dumating ang doktor kaagad nga nitong chinek up si Janice matapos ang ilang saglit. Natapos nga din ito. "Dok, kailangan ko po bang tawagin si Sir Danrex?" Tanong ng katulong na siyang nagbabantay nga kay Janice. Ngumiti lang ang doktor sa katulong bago bumaling kay Janice. "Dok, wala namang pong sakit, di ba?" Matamang tanong nga ni Janice sa doktor. "Wala kang sakit, Mrs. Godrem. Normal lang ang mga nararamdaman mo ngayon." Nakangiting wika nga ng doktor. "Normal ho?" Hindi mahitsurang tanong nga ni Janice sa doktor. Tumingin nga si Janice sa katulong na nagbabantay nga sa kanyang ngunit nagkibit balikat na nga lamang ito at hindi nga niya alam kung anong sasabihin. "I'm not mistaken, Mrs. Godrem. You are 13 days pregnant. I suggest na pumunta ka na sa ospital para mas matignan ang iyong katawan. May kilala akong OB-GYN. Pwede kitang i-refer sa kanya." Wika pa nga ng doktor na siyang kinatangan na nga lamang ni Janice. "Alis na ako. And congratulations sa inyo ni Sir Danrex." Saad pa nga ng doktor saka naman lumabas ng silid. "Sasamahan ko lang si Doc sa baba, ma'am." Ani na nga lamang ang katulong, ngunit hindi na nga nakasagot pa si Janice dahil hindi pa nga ito nakakabawi sa binunyag ng doktor. Hinaplos ni Janice ang flat pa nga niyang tiyan saka napaiyak. Hindi nga niya alam ang gagawin. Hindi siya makapaniwala na meron ng buhay inside her. Sa sumunod na araw ay maagang naggayak nga si Janice upang tumungo sa ospital upang magpa-check up. "Sigurado ka, ma'am? Pwede naman po nating tawagin si Sir." Alalang-ani nga ng katulong nang ihatid nga nito si Janice sa labas ng bahay. "Hindi na, Krista. Saka na natin ito sasabihin kay Danrex kapag nakabalik na siya sa business trip niya." Saad pa nga ni Janice kay Krista. Krista ang pangalan
nang katulong na siyang nagbabantay kay Janice. Umabsent nga si Janice sa araw na yon pero pinaalam niya naman yun sa sekretarya nga ni Danrex na si Mingay. Pagkarating nga ni Janice sa ospital, mabilis naman siyang naasikaso ng OB dahil maaga pa nga at siya ang unang pasyente nga nito. Sa check-up ni Janice na kumpirma talaga na buntis nga siya at kita na nga ang nabuong itlog sa loob ng kanyang tiyan. May binigay lang na vitamins ang OB ni Janice at ilang mga payo sa kanya dahil first time mom din siya. Ngiti-ngiti nga si Janice at excited na nga siyang ibalita kay Danrex na buntis siya. Dala niya rin ang ultrasound result and she can't wait na ipakita yon kay Danrex. Ngunit ang ngiti ni Janice, napawi nang makarating nga siya sa bahay ni Danrex at sinalubong siya ng isang babae na medyo may katandaan na. Matanda ang babae ngunit sa make-up nito natatabunan nga ang ilang wrinkles. So, ikaw palang binabahay ng pamangkin ko. Maarteng wika nga ng babae. Ma'am Helen, asawa po ni Sir Danrex si Ma'am Janice. Awat naman ni Krista sa babaeng nagngangalang Helen, ngunit sinikmayan lang ito ni Janice. Sad naman ng babae. You shut up, Krista. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, mas mabuting wag ka nang makisali pa dito. Sikmat nga ng matari na ginang kay Krista. Sumenyas na nga lamang si Janice kay Krista na paalisin ito. Ayaw man ni Krista umalis, ngunit wala rin siyang magawa. Ano pong ginawa niyo rito? Kalmadong tanong nga ni Janice kay Helen. Tumayo si Helen mula sa kinaupuan nito at tinignan nga si Krista mula ulo hanggang paa. Tila isang dumi kung makatingin nga si Helen kay Krista. Isa na namang oportunista. Nakatungtong dito sa bahay ng mga gadrem. Hindi ko talaga lubos maisip kung anong pumasok sa kokote ni Kuya Edgar at ng pamangkin ko at ikaw pa talagang babaeng napili niya na pakasalan. Obviously, you are poor and trying hard. Hindi na makapagtimpi pa si Janice sa pangiinsulto nga ni Helen at pinutol na nga nito. Ma'am, naiintindihan ko po kung ayaw niyo po sa akin. Pero ang i-judge ako dahil lang sa mahirap ako, sumusobra naman po ata kayo. Hindi po natin kilalang isa't isa, ma'am. Huwag po sana kayong humusga kaagad. Matapang na wika ni Janice. At tignan mo nga naman, lumalabas talaga ang tunay na kulay ninyong mga mahihirap kapag wala na sa paligid ninyo ang inyong hinuhut-hutan. Kung mabibilog mo ang pamangkin ko at ang kapatid ko, pues, hindi mo ako mabibilog, iha. Buliyaw naman ni Helen kay Janice. Ma'am, wala po akong binibilog dito. Wala po akong niloloko. Kontra naman ni Janice. Nais pa nga sanang dugtungan yun, ngunit mas pinili na nga lamang niya na manahimik. Alam ni Janice na mayaman ang mga gadrem pero ni isang beses hindi sumagi sa isip niya ang manghuthot ng pera sa mga to. Nagtatrabaho pa nga siya dahil nahihiya nga siyang manghingi ng pera kay Danrex. Ang tapang mo, iha. Siguro hindi ka nadisiplina ng ina mo ng maayos na hindi marunong rumespeto ng nakakatanda sa'yo. Matari na sabi nga nito. Tama na po, huwag niyo pong idamay dito ang mga magulang ko. Matapang na saad naman ni Janice. Naputol ang sigaw ni Janice nang lumagapak sa kanyang pisngi ang palad ni Helen. Sino ka? Para sigawan ako. Galit na bulyaw pa nga ni Helen at huhuliin na nga sana nito ang buhok nga ni Janice nang may malakas na kamay na pumigil sa kamay ni Helen. Ano ba? Danrex? Gulat na wika nga ni Helen nang makitang pamangkin. Marahas na winaksi nga ni Danrex ang kamay ng tiyahin at nilapitan nga kaagad si Janice. Niyakap ni Danrex si Janice at saka hinalikan ng noo. I'm sorry, my queen. Paulit-ulit pa nga nabulong ni Danrex kay Janice na nanginginig. Tita, ano ginagawa niyo rito? At bakit niyo po sinisigawan ang asawa ko? Puno pa nga sa galit na wika ni Danrex. Really, Danrex? Nagagawa mo na akong sigawan dahil lang sa babaeng yan? Natatawa ngunit bakas ang galit ang boses nga ni Helen. Tita, hindi ko po alam kung sinong tao lang ang sinisigawan niyo kanina. Asawa ko siya, tita.
Asawa ko pang sinisigawan niyo. At hindi ko po hahayaang may kung sino ang tumrato sa kanya nang ganon. Sad pa nga ni Danrex. Tiningala nga ni Janice si Danrex at naluluha nga siya habang pinagtatanggol siya nito sa tiyahin. Hindi lubos sa kalay ni Janice na may taong handa nga siyang ipagtanggol. Kanino man. At mas pipiliin mo pa talaga ang babaeng yan kesa sa akin na kadugo mo, Danrex? Hindi makapaniwalang turan pa nga ni Helen. Kung patuloy niyo pong mamaliitin ang asawa ko, ganun na nga po tita. Sad pa nga ni Danrex. Unbelievable! Lumipad pa galing Amerika para lang dito? You disappoint me. Sad pa nga ni Helen at kinuha nito ang handbag bago umalis sa bahay. Hinarap ni Danrex si Janice at tinaplos nga ni Danrex ang namumulang pisngi ni Janice. Nagsimulang umiyak si Janice. Saan ka pa niya sinaktan? Saad nga ni Danrex at nagngingit-ngit nga ito. Umiling na nga lamang si Janice at yumakap sa lalaki. I'm sorry Janice, nalita ko. Lita niya pa nga ng lalaki habang yakap-yakap si Janice. Inakay ni Danrex paupo si Janice at tumawag nga ng katulong para makunan ng tubig at ice pack si Janice. I'm so sorry about my aunt Janice. Hiyang turan nga ni Danrex. Ganun ba talaga siya? Ani ni Janice. Nang dumating ang maid na may dalang tubig ay pinainom nga ni Danrex si Janice at dinampi din ni Danrex ang ice pack sa namumulang pisngi ni Janice. Hindi maiwasang hindi magalit nga ni Danrex habang nakatingin sa pisngi ni Janice na namumula. Kahit sa relasyon ni dad at mom, dati ganyan din siya. Kahit na sa ibang mga pamangkin niya, ganun rin siya. Ani nga ni Danrex. Hindi lang pala akong sinugod niya? Sunod na tanong pa nga ni Janice. Yes, sagot naman ni Danrex. Teka, bakit pala umuwi ka? Akala ko bukas ka pa uuwi. Thursday pa lang ngayon ah. Tanong nga ni Janice kay Danrex. Napabuga ng hininga sa Danrex. Tumawag nga si Dad na umuwi daw si Tita Helen dito. May hinala na akong susugod siya rito kapag nakauwi na nga siya. Kaya naman nagmamadali akong umuwi rito para sana pigilan siya. Pero nahuli pa rin ako. Dito pala dumiretso si Tita. Bigong saad nga ni Danrex. Kinuha nga ni Janice ang kamay ni Danrex. Ayos lang Danrex. Dumating ka pa rin. Saad ni Janice. Umiling naman si Danrex. It's okay. Nasaktan ka. Sinaktan ka ng tita ko. Dapat nandito sana ako. Natigil nga si Danrex nang lumapat nga ang labi ni Janice sa mga labi nito. May mga bagay talaga na hindi natin maiwasan. May mga bagay na hindi natin kontrolado kahit kaano pa man natin kagustong pigilan nito Danrex. Kalmadong wika naman ni Janice sabay ngumiti. Janice, malambing na wika ni Danrex. Tulad na lang ng pagdating ko rito sa mansyon nyo. Ayoko naman talaga rito. Ayokong lumipat ng bahay gaya ng sabi ni Mama. Gusto ko doon lang kami sa bahay namin dahil nandun ang mga alaala namin. Nung kumpleto pa kami. Kaso, dinala pa rin ako ng tadhana ko rito. At kung hindi ako napadpad dito, hindi kita makikilala. Naluluhang saad pa nga ni Janice. Kinuha ni Danrex ang kamay ni Janice at hinalikan nga si Danrex sa palad nito. Thank you. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat dahil kahit hindi naging maganda ang asal ko sa'yo, pinilit pa kitang papirmahin sa marriage contract natin, minahal mo pa rin ako. Maraming salamat Janice. Dahil kahit sa mga pagkukulang ko bilang asawa mo, tinanggap mo pa rin ako. Minahal mo ko kahit na sa mga pagkukulang ko. Madamdaming saad pa nga ni Danrex. Matamis nang umiti si Janice kay Danrex at kinuha nga ang ultrasound result ng kanyang shoulder bag. Salamat din sa lahat Danrex. Salamat sa pagtangkap mo sa akin ng buo at dahil dyan may regalo ko sa'yo. Pilyong wika nga ni Janice. Gift? Bulong nga ni Danrex. Tumango nga si Janice para ibigay nga kay Danrex ang ultrasound result niya. Kunot noong pinakatitigan nga ni Danrex ang ultrasound ni Janice.
What's the meaning of this, Janice? Utal na tanong nga ni Danrex kay Janice. Magiging pamilya na tayo, Danrex. We're having a baby soon. Pati mata ni Janice nakangiti habang sinasabi yon kay Danrex. Malakas na napamura nga si Danrex, sabay yakap kay Janice. Napayes pa nga ito ng paulit-ulit. Nagsisisigaw at tumalon pa nga si Danrex. Thank you so much, my queen. Thank you for completing my life. I love you so much. Buong puso na wika nga ni Danrex kay Janice. I love you to Danrex. Ganti ni Janice kay Danrex bago siniil ng halik ang lalaki. After a month, nag-propose na nga si Danrex kay Janice and this time, wala na ngang halong pagpapanggap. Umuwi naman sa Pilipinas si Edgar ang ama ni Danrex para personal na batiin si Janice at Danrex at para humingi na nga rin ng tawad dito. Masaya rin si Edgar dahil magkakaapo na nga siya. Ang ina naman ni Janice humingi rin ng tawad dito. Ayaw magtanim ng galit ni Janice sa ina kaya naman tinanggap na nga lamang niya ang paghingi nito ng paumanhin. Hindi naman kasi perpekto ang mga tao. Minsan, nakakasakit tayo sa mga taong mahal natin. Minsan, may natatapakan tayong tao para sa pansariling kagustuhan natin. Pero ang mahalaga, natuto tayo sa mga maling gawain natin. Sobrang saya nga nila nang nagkapatawaran ang lahat at nakita naman kasi nila na nagsisisi at natuto na nga rin ang mga taong gumawa ng mali sa kanila. Yun naman talaga ang importante. Ang i-admit nga ng isang tao ang kanyang pagkakamali at dapat magbago nga ito at hindi na nga ulitin pa ang maling nagawa. Wala na nga silang mahihiling pa nang maging isang buong pamilya nga sila. Mas naging magaan ang lahat para sa kanila. Siguro dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nila at nalampasan nila dahil sa wagas na pagmamahalan. Life is full of surprises. Tulad ng kwento nga nila Janice at Danrex, sa una akala nga ni Janice titira lang siya sa bahay ng mga Gadren pero bigla na nga lamang siyang pinapirma ng marriage contract ni Danrex na boss pala niya. Ngayon masaya na ang buhay ni Danrex at Janice sa piling ng isa't isa at kasamang kanilang kambal na anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Danrex at Janice. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout para mapasalamatan naman po namin kayo sa inyong walang sawang pagsubaybay. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. June Marcelo, Emily Borac, Nina Alas Formanes, Gemma Anara, Ana Gutierrez, Maria, Flor Sevilleno, Nora Poloyapoy, Alexa Faith, Escapades, Presbyteros Rose, Ellie Bitasolo, Violeta, Jessica Vargas, Jog, Eileen, Dory, Filipina, Anneli Flor, Lynn Lee, Deljola Grande, Ellie Ramirez, Shirley Peralta, Erlinda Chong, Erlinda Gardner, Susan Basila, Mila Taroja, Lourdes Bator, Astin Villanueva, Ann Mariano, Rosemary Vasquez, Rolando, Merlin Baroza, Ellie Bita Solo, Jejemon Ramos, Rezilin Unday, Arlene Bas, Amelia Bahar, Mila Basco, Noela Macero, Lucia Baldo, Lorena Utod, Gleshera Tantiado, Merlilin Linley Zenaida Porter, Basilia Padel, Jocelyn Tansing, Helen Murillo, Sara Quimanes, Corazon Banque, Ellie Reborn, Rosemary Alday, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat.